Okay, another problem for your diesel cycle. So, ito na, wala nang patumpik-tumpik pa. Solve na natin tong problem na to. So, the problem goes like this. A diesel cycle has a peak pressure. Ibig sabihin, peak pressure nasa taas. Paste ulit natin dito yung kanyang diagram. Ay, gusto ko lagi may diagram dyan. Ay, kasi yung diagram ko dyan. Ayun. Pakopya muna ha. Yung diagram. Ayun. Ngayon natin dito yung diagram. Diyan. Yan. Peak pressure daw niya. Ibig sabihin, the peak pressure is here. Pressure at 2 is equal to pressure at 3. Which is peak pressure. Peak pressure niya is 745. Laki, no? PSIA. The beginning of the compression is at 15 PSIA and 530 degree Rankine. So, meron kang P1 is 15 PSIA. Tapos T1 is 530 degree Rankine. The heat added to the cycle is found to be the heat added, so QA, 392 BTU per pound. Assuming constant specific heat, find the following compression ratio. The network cut-off ratio, thermal efficiency. Basic yan, okay? Binigyan ka ng peak pressure. Meron akong T1. Mahanap ko si B1. Okay? Kasi meron akong P1 and T1 using PBMRT or ideal gas equation. So, 0.1 points. Ayusin natin na solving. At 0.1 to 2. Given P1 and T1, masolve na si B1. B1. Specific to Ganyan, maliit. B1 is equal to R T1 over P1. Hanapin ko muna si B1. That is R is 53.34. Air naman yan. Air standard. Pound heat per pound degree Rankine. Multiplied to T1, that is 530 degree Rankine. Divide by P1 is 15 PSI pound per inch squared. Di ba lagi ang ginagawa dito, multiply mo ng 144 inch squared per 1 foot squared. Yan. So, anong sagot? Calculate natin. 53.34 times 530 divided by 15 times 144. 13.09. Feet cube per pound. Sir, bakit naging ganyan? Tignan mo ito. Pound, Rankine, yung pound, inch squared, natira feet squared, feet cube na yan pag inakit mo dito. So, meron ka ng V1. Anong hinahanap? Compression ratio. Nako, kulang pa ata tayo. Try natin na hanapin dito. Diba? T2. Hanapin mo si T2. Ang problema. Yun, may nakuha na ako. P2 is equal to P3. Pwede na. Diba? Yung process at 0.2 to 3. Wala akong note nito sinusolve ko impromptu. 0.2 to 3. Pressure is constant yung process. Hindi mo kabisado di maglagay ka dyan. PBT equal to PBT. Yung P2, B2, T2, P3, B3, T3. Wala tayong binigay dito. Meron tayo nito. Yung P3. Cancel mo na to. Cancel mo to. Anong lalabas dyan? So, B2 over T2 equal to B3 over T3. Nasa mahanap yung P2? T2. Meron kang B1, T2, T3. Wala kang T2.
heat added to the cycle is found to be 392. Peak pressure binigay. P2. Ayun. Meron akong P1. Binigay na si P2. Hanap ko na si P3. V2. So, P2 over P1 divide by P1 K minus 1 over K equal to, diba it is equal to RK raised to K minus 1. Tapos ang RK, diba? Note that RK is equal to B1 over B2. O, pwede kong masolve. Kaya lang wala akong RK. Okay? Walang RK. Meron pa binigay na compression ratio dyan? Ayun, wala. Pero, masasolve ko si B1. Okay, pwede kong masolve si RK dito. P2. Anong binigay dyan? P2 is equal to P3. Tandaan nyo, ha? Ayun, o. Sir, nagtataka ako. Ayun, o. Constant pressure ang process dito. Ayan. 745 divide by P1, which is 15. Huwag mo nang lagyan ng unit. Maka-cancel din naman yan, eh. Okay, minus 1. 1.4 minus 1 over 1.4 equal to RK raised to K minus 1. Ito, pagawin ko na to. Yung RK is RK raised to K minus 1. Naka-raise na yan ng 1.4 minus 1. Simplify. Simplify natin to. Simplify natin to. Calculate ko na. Okay? Para hindi na tayo nahihirapan. So, 745 divide by 15. Raise natin ng 0.4 divide by 1.4. O, may magtataka dyan. Nasaan yung 1, sir? Tsaka yung 1.4. Ayun, no? Minus ko na agad. So, 3 pag mo munang tatanggalin yung value niya, store natin. 3.052038473. Hindi muna tayo mag-round off. Store ko yung value nito kay A. Yan. Gamitin niyo yung calculator nyo para mapadali ang buhay. So, RK raised to 0.4. Okay. Paano ko matatanggal yan, sir? O, loan mo both sides. Natural logarithm. Ito, nakastore tong value nito kay A. So, ln ng A, 0.4, ln ng RK. I-divide ko na to ng 0.4 both sides. Okay? Di ln dong sa A divide by 0.4 equal to ln ng RK. Solve ko muna yung value nito at i-store ko naman siya kay B. Okay? Ganun lang. Process lang naman yan eh. ln nung alpha nung A divide by, check mo nga muna, alpha A equal to yan. Ayan, check mo tama So, natural logarithm nung recall natin value ni A divide by 0.4. Store naman natin siya kay B. Yan. Tapos, okay na yan, di ba? Magiging B na ito. B equal to ln nung RK. Anong gagawin natin doon? I-raise natin both sides by E para makancel natin to. Okay? Therefore, RK is equal to E raised to the value ng B. I-recall natin yung value ni B para ma-recall natin, ha? Ayan. E raised to 2.789524298. RK now will be shift E raised to alpha B. Yun yung value. 16.273. 16.273. Yun yung RK natin. Nakuha natin yung compression ratio. Okay? Check na si 1. Cross na natin to. Nakuha natin. The network. Ang problema, saan ko kukunin yung network? Okay? WorkNet. Meron tayong QA kaso wala tayong QR. Pwede ko rin namang kunin muna
si RC, si RE. Kaya lang wala tayong mga volumes. Kaya, hahanapin pa natin lahat ng volumes niya. Meron na tayong RK. Mahanap ko na si V2. V2 is equal to RK tuloy. V1 divide by RK. Ano yung volume 1 natin dyan? 13.09 divide by 16.273. V2 will be 13.09 divide by 16.273. Yung mababa talaga. Minimum volume 0.804 cubic foot per pound. Yan yung V2 natin. Hanapin natin si V2 T2. T2 naman. T2. T2. From P, V is equal to MRT 2, 2, 2. Pero tayo ito. Si T2 na lang. Specific volume ito, tapos pressure. So, T2 will be equal to PV over R. P2, V2. Ayan. So, P2 is 745 pound per inch squared. Yung V2, ito, 0.804 feet cube per pound. May nakita kang pound per inch squared. O di multiply mo ng conversion factor niya na 144 inch squared per 1 foot squared. Pag nakakita ka ng pound per inch squared, laging ganon. Pag PBMRT. Tapos naka-English units. So yung R, 53.34 pound foot per pound degree Rankine. Ngayon, pakita natin yung cancellation of units. So, pound, pound, pound and pound, feet cube, feet squared to, di ba? May feet din dito. Si inch squared, ang natira si Rankine. Akit yan dito sa taas. So, T2 is equal to T2 is equal to 745 times 0.804 times 144 divided by 53.34. So, T2 will be 1617.04 degree Rankine. Mahanap ko na ngayon si T3. Para saan? Hanapin na si T3. From QA, you will T3. Yan, yung note. Okay? So, QA is equal to CP T3 minus T2. Kunin natin si T3. T3 is equal to QA divided by CP plus T2. Ano yung QA natin? 392, kung di ako nagkakamali. Recall natin. 392 BTU per pound divided by CP of air, 0.24 BTU per pound degree Rankine plus T2, nakakakuha lang natin 1617.04 degree Rankine. Cancel all the same units. BTU per pound, akyat si degree Rankine. So, same unit. T3 is equal to, dapat yan ang pinakamalaki sa system natin. 392 divided by 0.24 plus 1617
0.04. Okay. We now have the value for T3. That is 3250.37 degree runtime. T3. Hanapin naman natin si T4 and find T4, P4, B4. Ayan. Mga to. So, again, para mahanap natin, ano mga hinahanap dyan? Network, wala pa tayo. Cut-off ratio, pwede ba nating makuha yung cut-off ratio? Pwede. Kasi meron na tayong volumes ng 2, 1, and 3. Okay? Ito, volume is constant. So, V1 is equal to V4. Okay. Cut-off to. Ito yung sa baba, expansion ratio. Dito sa buo, compression. Ayan. So, cut-off ratio, hinahanap ba dyan? Yes, cut-off ratio. Mahanap muna natin. The cut-off ratio. Lagay ko na lang dito yung cut-off ratio. Saan ba may espasyo dyan? V2, V3, nahanap ko na ba? V2, T2, T3. V3, ayan na. Find muna natin. V3 is equal to, tignan nyo ito yung V2 multiplied to T3, T3 over T2. So, V2 is, solve ko na yung kanina. V1, V2, ayun, 0.0804. Feet cube per pound. Multiplied to T3, 3250.37 degree runtime. Divide by T2, 1617 ata yun. Ayun, 1617.04 degree runtime. Ayan. Cancel to, cancel to. V3 is 0.804 times 3250.37 divided by 1617.04. So, V3 is 1616. 1.616 feet cube per pound. Yan ang V3. So, cut-off ratio, RC. That is equal to V2 over, mali. V3 over V2. Ayan. 1.616 divide by V2. 0.804. 1.616 divided by 0.804. That is 2.01. Ang RC natin. Okay na. RK, RC, RE. Okay, cut off. Check. Mamaya na. Thermal efficiency, pwede natin makuha. Kasi meron na tayong cut off. So, paano nga yun? Efficiency is equal to 1 minus 1 over R K raised to K minus 1. Kopya nyo. Multiplied to RC minus 1. Tapos RC minus 1. Okay. Kapag nasa taas ang K. Pag nasa baba ang K. Makuha ko ng efficiency. Efficiency is equal to 1 minus 1 over RK niya. Ano yung RK? RK is 16.273.
16.273, 1.4 minus 1, multiplied to RC, 1 point tuloy. 2.01 raised to 1.4 minus 1, 1.4, 2.01 minus 1. Ito ang gagawin nyo ha. I-solve nyo muna yung nasa loob bago kayo mag-minus 1. Ito ha. Para hindi kayo nalilito. So, 1, 16.273 raised to 1.4 minus 1 o di 0.4 times 2.01 raised to 1.4 minus 1 divided by 1.4. Oh, ito na. Mental math na lang to. 2.01 minus 1 adi 1.01 na natira. Okay. Di pa tapos yan ha. Oh. Tapos, store mo kay A. Ngayon, store kay A. 1 minus, recall natin si A. Uy. Tama naman. Anong problema nun? 1 minus, recall natin si A. 1 minus alpha A. The answer is, for efficiency. Okay. Efficiency is 0.6159. O yan, nasolve na natin si efficiency. Okay, isa na lang hindi natin nasosolve. Ano yun? Si network. Saan natin makukuha si network? Oy, lahat ng system, di ba? Efficiency is equal to work net over QA. Oh, very basic. Work net is equal to efficiency times QA. Efficiency niya 0.6159 multiplied to QA na 392 BTU per pound. Very basic ang pagkakasolve sa kanya. Lalaro-laruin mo lang. 0.6159 times 392. The network of the system is 241.4328. BTU per pound. Okay, that is for problem number 2. Napaka-basic lang. Kung paikot-ikutin mo lang lahat ng solving niya. Okay? This is quite a short problem. We conquered the problem. Okay? That will be all for this problem.